Kalendaryo ng pagtatanim, gabay sa bawat buwan. Kumusta mga ka-gardeners? Excited na ba kayo magtanim ngayong taon? Dito sa ating kalendaryo ng pagtatanim, tutulungan ko kayo magkaroon ng masaganang ani sa buong taon. Kahit baguhan ka pa lang o bihasa na, may mga tips at tricks ako para sa inyo. Alam naman natin na iba-iba ang klima dito sa atin, kaya mahalagang alam natin kung kailan ang tamang panahon para magtanim ng mga gulay, prutas, at mga halaman. Dito natin aalamin kung ano ang mga dapat itanim sa bawat buwan para siguradong sariwa at masustansya ang ating mga anihin. Tara na, at samahan niyo ako sa masayang paglalakbay sa paghahalaman. Simulan natin ang taon sa paghahanda ng mga punla ng mga gulay tulad ng kamatis, pipino, at talong. Maghanda na rin tayo ng mga paso o seed trays para sa mga buto ng mga bulaklak tulad ng rosas at iba pang mga bulaklaking gusto nating itanim. Sa mga lugar na malamig, pwede na rin tayong magtanim ng mga gulay na matibay sa lamig tulad ng repolyo at cauliflower. Siguraduhin lang na nasisikatan ng araw ang mga halaman at hindi tinatamaan ng sobrang lamig. Sa buwan ng Pebrero, pwede na nating ilipat ang mga punla ng sili, bawan at sibuyas sa lupa. Siguraduhing may sapat na espasyo ang bawat halaman para lumaki at mag-ugat ng maayos. Pwede na rin tayong magtanim ng mga gulay tulad ng okra at repolyo. Huwag kalimutang diligan ang mga halaman araw-araw at tanggalin ang mga damo sa paligid. Ngayong Marso, tamang panahon para magtanim ng mga puno ng prutas tulad ng mangga, saging at lansones. Siguraduhing malalim ang hukay para sa mga ugat ng puno. Huwag kalimutang maglagay ng pataba sa lupa at diligan ang mga halaman araw-araw, lalo na kung tag-init. Chapter 4. Abril, iba't ibang gulay. Sa buwan ng Abril, maaari na tayong magtanim ng mga gulay tulad ng talong, kamote at patatas. Pwede ring sumubok ng iba't ibang klase ng halaman tulad ng mga herbs at mga halaman na magaganda. Kung mayroon kayong mga lumang paso o lalagyan, pwede nyo itong gamitin para sa pagtatanim. Nakatutulong din ito sa pag-recycle at pag-aalaga sa ating kalikasan. Chapter 5. Mayo, halamang gamot at bulaklak ngayong Mayo. Magtanim naman tayo ng mga halamang gamot tulad ng oregano, basil at pandan. Bukod sa nakapapagpaganda ng ating bakuran, nakakatulong din ang mga ito sa ating kalusugan. Pwede ring magtanim ng mga bulaklaking mababango tulad ng sampaguita at gumamela. Siguraduhing natutubigan ang mga halaman at nalalagyan ng pataba. Chapter 6. Hunyo, gulay sa tag-ulan. Sa pagpasok ng tag-ulan, maaari na tayong magtanim ng mga gulay tulad ng mais, kalabasa at petsay. Siguraduhing maayos ang daluyan ng tubig sa lupa para hindi malunod ang mga halaman. Magtanim din tayo ng mga culinary herbs tulad ng luya at tanglad. Malaking tulong ang mga ito sa pagpapapasarap ng ating mga lutuin. Chapter 7. Hulyo, sustansya para sa mga halaman. Ngayong Hulyo, itanim naman natin ang mga punla ng repolyo, sitaw at luya. Siguraduhing malusog ang mga punla bago itanim sa lupa. Lagyan ng pataba ang lupa para masiguradong may sapat na sustansya ang mga halaman. Pwede ring gumamit ng organic fertilizer tulad ng vermicast. Chapter 8. Agosto, prutas sa tagulan. Sa buwan ng Agosto, maaari na tayong magtanim ng mga pananim tulad ng papaya, pakwan at talong. Siguraduhing may sapat na espasyo ang bawat halaman para lumaki at magbunga ng maayos. Huwag kalimutang diligan ang mga halaman araw-araw, lalo na kung tagulan. Alisin din ang mga damo sa paligid para hindi nila maagaw ang sustansya ng mga halaman. Chapter 9. Setyembre, gulay sa paso. Ngayong Setyembre, subukan naman nating magtanim ng mga gulay sa paso tulad ng patola, upo at kangkong. Praktikal ito lalo na kung limitado ang espasyo sa ating bakuran. Siguraduhing may butas ang ilalim ng paso para makalabas ang sobrang tubig. Huwag din kalimutang lagyan ng pataba ang lupa at diligan ng mga halaman araw-araw. Sa buwan ng Oktubre, maaari na tayong magtanim muli ng mga puno ng prutas tulad ng papaya, saging at lansones. Kung gusto naman ng kakaiba, pwede ring sumubok ng ibang paraan ng pagtatanim tulad ng hydroponics. Huwag matakot mag-eksperimento at tumuklas ng mga bagong kaalaman sa paghahalaman. Maraming resources ang available online at sa mga libro.
Sa pagpasok ng Nobyembre, tamang panahon para magtanim ng mga gulay na matibay sa lamig tulad ng bawang, sili at kamatis. Siguraduhing nasisikatan ng araw ang mga halaman at hindi tinatamaan ng malamig na hangin. Pwede ring magtanim ng mga halamang ornamental tulad ng bougainvillea at santan. Nakakapagpaganda ito ng ating bakuran at nakakapagpasiglaan ng ating mga mata. Sa huling buwan ng taon, ihanda na natin ang lupa para sa pagtatanim ng mga prutas tulad ng mansanas, peras at durian. Maglaan ng sapat na oras sa paghahanda ng lupa para masiguradong malusog ang mga halaman. Magtanim din tayo ng mga halamang ornamental tulad ng bromeliads at anthurium. Nakakapagbigay kulay at sigla ang mga ito sa ating tahanan, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan. Ayan mga ka-gardeners, sana ay may natutunan kayo sa ating kalendaryo ng pagtatanim. Sundin lang ang mga tips na ito at siguradong magkakaroon kayo ng masaganang ani sa buong taon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel para sa iba pang tips at tricks sa paghahalaman. I-share nyo rin ang video na ito sa inyong mga kaibigan at kapamilya para lahat tayo ay maging wise na gardener. Hanggang sa muli, happy gardening! Maraming salamat sa panood. Sundin ang mga tips na ito para sa bawat buwan para manatiling malago at produktibo ang inyong mga halaman. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang tips sa paghahalaman.